Muli po ay magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Take to po tayo kasi nawawala yung data natin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon sa araw na ito ay yung pong ginagawa ng iba't ibang relihiyon na yung tungkol po sa pagbabautismo. Alam niyo po ba, mga kapatid sa pananampalataya, yung pong bautismo sa tubig, kung hindi niyo po nalalaman, itinigil na po yan ni Juan Bautista nang dumating ang ating pong Panginoon Jesucristo. Sana po ay maunawaan at maintindihan ninyo ang lahat ng aking mga sasaysayin sa inyo para yung pong mga ginagawa ng iba't ibang relihiyon ay mabulgar na po. Alam niyo po ba na itong bautismo sa tubig na ito ay wala po itong kinalaman sa sinasabi niyong pagiging born again. Babasa po tayo, Mateo Mateo Kapitulo 3 talatang 11. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig. Ang nagsasaysay po dito ay si kagalang-galang na San Juan Bautista. Yung pong gumagawa ng pagbabautismo sa tubig. Sa katotohanan ay binabautismohan ko kayo sa tubig. Sa pagsisisi. Hindi po ba napakaliwanag? Ang pagbabautismo ni Juan Bautista ay para sa pagsisisi. Etong ginagawa naman ng mga iba't ibang relihiyon, pagka daw na bautismo na ng tubig, born again na. Ang layo, di po ba? Tuloy po natin. Datapwat ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa sa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Napakaliwanag, ano? Sino po yung tinutukoy ni Propeta Juan Bautista? Lagi ako nagkakamali dito, Juan Evangelista at Juan Bautista. Sino po yung tinutukoy dito ni kagalang-galang na Juan Bautista? Ayan, maliwanag. Hindi po ba ang tinutukoy dito yung taong darating sa hulihan niya na mas lalo pang mas makapangyarihan kaysa sa kanya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ano po ang dala-dala ng Panginoon? Bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Tanong. Mahilig po kasi kung magtanong ay. Sa lahat ng mga relihiyon, mga pari, mga pastor, mga ministro ng iba't ibang relihiyon, pakipaliwanag nga po yung ibig sabihin ng bautismo sa Espiritu Santo at apoy. Ano? Alam niyo na. Sa lahat po ng born again, alam niyo po ba na ang salitang born again, yan po ay alam niyo po ba yung kung sino itong tunay na born again? At yan pong born again na yan, isa po yung requirements para ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Isipin nyo yung requirements, ginawa nyo relihiyon. Ano klase po ba yan? Na requirements, ginawa nyo relihiyon. Born again. Sino po yung tunay na born again? Babasa po ulit tayo, no?
Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 3. Alam niyo po ba kung sino yung tunay na born again? Ang tunay pong born again nung kapanahunan ng ating Panginoon Jesucristo ay walang iba kundi si Nicodemo. Basahin po natin May isang lalaki nga sa mga Fariseo na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Hudyo. Si Nicodemo po isa sa mataas na uri ng mananampalataya nung kapanahunan nila. Isa po siyang pinuno ng mga Hudyo. Ito rin ninaparoon sa kanya ng gabi at sa kanya nagsabi, Rabbi, nalalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kanya ang Diyos. Tuloy po natin. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Yung pala yung sinasabi niyong, kayo yung mga born again, yung ipinanganak na muli. Alam niyo po, yung tunay na born again, papaliwanag po natin yan. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Kita niyo naman po, pati si Nicodemo na isang pinuno ng mga Hudyo, na isang Fariseo, wala rin palang alam sa pagiging born again. Paano pa kaya kayo? Alam niyo mga kapatid sa pananampalataya, kasi po yung pagtatanong ni Nicodemo, kung inyo pong mapapansin, parang may pagkapilosopo. Hindi niyo napansin? Isipin mo yung isang malaking tao, kasi po pinuno ng mga Hudyo si Nicodemo, sabi natin, 6-footer yan. Kapalagay mo, isasaksak yan sa puwerta ng nanay niya para ipanganak siya ulit. Parang ganun ang ibig niya sabihin. Sumagot si Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam niyo po ba itong sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo na bautismo sa Espiritu Santo at apoy? Mahiwaga po ito. Paano ko po hindi maisasaysayan sa inyo, ay isa po ako sa buhay na magpapatotoo. Yung ating Panginoon Jesucristo ay bumababa at siya po yung nagbabautismo talaga. At yan po yung bautismo na yan, ang kanyang daladala na kanyang ginamit nung ako po ay kanyang binautismuhan. Hindi ko naman po ipagmamalakihan na ako po ay isa sa mapalad na binautismo ng ating Panginoon Jesucristo. Ako po ay nagpapatotoo lang bilang buhay na nagpapatotoo sa ating Panginoon Jesucristo na siya matagal na pong nakabalik. Ewan ko lang po ba bakit ang mga iba't ibang relihiyon bukang bibig na lang nila yung the second coming of Christ. Alam niyo po, matagal na po nakabalik ang Panginoon Jesucristo. Isa nga po ako sa kanyang binautismuhan. Ito po, sa 6. Ang ipinanganak ng laman ay laman niya, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga. Alam niyo po, napakahiwaga po nito. Puro po talinghaga itong binibitawan po dito ng Panginoon. Na kung malawak lamang ang inyong mga kaalaman at karunungan sa pagbasa ng banal na kasulatan, alam ko po na unawaan po ninyo yung sinasabi ng Panginoon. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga, at ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu nga.
Kasi yung mga tao ipinanganak sa Espiritu, alam niyo po, iiwan na po nila yung mga gawang mga makalaman at mamumuhay na po siya ayon sa Espiritu. Gusto niyo pong malaman? Sige po, Roma Kapitulo 8, talatang 5. Sapagkat ang mga ayon sa laman, alam niyo po ba kasi yung sinasabing laman? Ito po yung mga gawain ng mga tao. Yung mga gawang mga makalaman, yung mga kalayawan, yung lahat ng mga nakakaugaliang gawin ng mga taong mga makasalanan. Wala na silang pakialam kung may Diyos pa, wala na silang pakialam kung may Diyos pa bang nagagalit na nakikita yung mga ginagawa nilang mga kasamaan. At ito na po na yung mga bagay na nauukol sa Espiritu. Kagaya po nito, dapat po at ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Alam niyo po ba yung sinasabing sa mga bagay ng Espiritu? Ito po yung mga, di po ba ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kasi po ang Panginoon, namuhay na po siya bilang Espiritu. Inilayo niya ang kanyang kahiligan sa mga bagay ng nasa mundo. Nabuhay po siyang kinalimutan niya yung lahat ng mga bagay, ng mga kalayawan, lahat ng mga kasalanan at mga kasamang ginagawa ng mga tao. Nabuhay po siyang isang banal. Wala siyang ginagawang mga anumang mga kasalanan. Yan po yung mga taong nabubuhay sa Espiritu. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng sinasabi ng kagalang-galang na Juan na propeta Bautista? Yung sinasabing bautismo daw ng ating pong Panginoon Jesucristo. Malayo po ito sa ginagawa ng mga pari at ng mga iba't ibang relihiyon na pagkatapos daw mabautismo sa tubig, mailunod sa tubig, hindi pala mailubog pala sa tubig. Alam niyo po ba, may ginagawa pa sila dyan, ilulubog sa tubig yung tao. Tatagalan yung siyempre yung tao, sisiyap-siyap. Siyempre, nahirapan siyang huminga dahil nga nilulubog sa tubig. Tapos tatanungin siya ng pastor, nakita mo ba ang Diyos? Hindi po. Sabi ng nilunod, ilunod na naman. Nakita mo ba ang Diyos? Hindi po. Hanggang sa ilubog na naman, tinagalan. Hindi na makahinga. Nakita mo ba ang Diyos? Opo, opo, opo. Natututo tuloy magsinungaling yung binabautismohan kahit walang nakita. Nakita raw yung Diyos. Alam niyo po ba, nung binautismo ng ang ating Panginoon Jesucristo ni Juan Bautista, alam niyo kung sino nakakita sa Espiritu Santo na bumaba sa ating Panginoon? Si Juan Bautista. Hindi po yung binabautismohan ang nakakita, kundi pong si Juan Bautista mismo. Kaya nga po siya yung pinakasaksi ng panahon na yun. Ito naman pong ginagawa ng mga pari. Alam niyo po, kung maaalaman niyo lang yung nasa banal na kasulatan, ulitin po natin yung Mateo 3:11, Ewan ko ba kung bakit ganito itong mga nangyayari sa ating buhay. Dahil nga po sa kawalan natin ng kaalaman sa mga katotohanan. Ulitin po natin, Mateo Kapitulo 3, talatang 11. Sa katotohanan ay binabautismon ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Di po ba napakalinaw? Ito naman po ang ginagawa ng mga pari. Matatawa kayo. Ewan ko, baka magalit sila. Kahit kayo na lamang po sa inyo po mga sariling mga pang-unawa. Ang tanong ko lang po sa inyo,
ang isang sanggol ba makakapagsisi? Ano po? Makakapagsisi ba yung sanggol? Kasi napakalinaw sinabi ng ating pong kagalang-galang na propeta Juan Bautista. Sa katunayan ay binabautismuhan ko kayo sa pagsisisi. Yung sanggol po ba, makakapagsisi ba yung sanggol? Saka alam niyo po, sabi ng pastor, wala daw binabautismo ang sanggol nung kapanahonan ng ating Panginoon Kristo at nung kapanahonan ng ating kagalang-galang na propeta Juan Bautista. Alam niyo pa yung mga binabautismo ng kapanahonan nila? Matatanda na po yung mga tao. Wala pong sanggol. Eh bakit po pati mga sanggol binabautismuhan, makakapagsisi ba yung sanggol? Tanong lang po yan ha. Sana mapag-unawaan niyo yung mga sinasabi ko. Para maunawaan ninyo ang mga nakatala sa ating pong banal na kasulatan. At ito pa po, bago bautismuhan ng bata o ang sanggol, may special pa tsaka local. Ano po ba kaibahan ng special tsaka yung local? Alam niyo po ba yung nakatala sa banal na kasulatan? Kapag ang mga lingkod ng Diyos naglilingkod sa mga tao, sabi ng Panginoon, ibinigay sa iyong walang bayad, ipagkaloob mong walang bayad. Bakit po may special at may local pa? For what? Lumalabas pala tuloy na yung mga pagbabautismo nila, negosyo. Malinaw na malinaw po yan. Doon pa lang sa sinasabing, magpapabautismo ka? Opo. Meron po tayong special, meron local. Ano pipiliin mo? Siyempre, sa special. Kasi pagka special yung bautismo, garbo. Malaki nga lang. Malaki nga lang yung bayad. Unlike sa local, maliit lang ang bayad. Sabagay, mas marami nagpapabautismo yung local lang. Kasi mas maliit ang bayad. Kaya po pala yung Romano Katoliko, mayaman na. Trilyonaryo na po sila. Sana po ay napapag-unawa nyo po yung ating pong mga paghahayag na ito para po lahat ng mga mananampalataya maunawaan nyo na po yung ginagawa ng iba't ibang pananampalataya. Yung sa iba naman, ang nalaman ko lang po, bibili ka daw ng mga damit na puti. Alam nyo po ba yung mga damit na puti na binibigay pagka binabautismoan yung tao? Yun po yung nagagaling po sa kalangitan, mga spiritual po yun, mga damit na puti. At yun po ay pinagkakaloob sa mga taong nagpakabanal. Sila po yung mga taong, alam nyo po, napakahaba po ng proseso para bautismohan ka ng Panginoon. Mag-a-undergo ka po ng napakahabang pagsusulit niya. Napakaraming pagsubok, napakaraming mga pagdadaanan mo na halos ikasuko mo na. Kapag nalampasan mo yung mga pagsubok ng ating pong Panginoon Kristo at nakita niya yung talagang katatagan mo sa hinihiling mo na maglingkod sa Kanya, doon ka po niya bibigyan ng damit na puti. At isa pa pong tinutukoy na damit na puti, yung sa sinasabi po sa aklat ng Apokalipsis, mapapalad ang nanguguhugas ng kanilang mga damit.
Sa ibang term naman po, ang ibig sabihin ng damit, ugali po yan ng tao. Yung ibig sabihin, mapapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit. Mababasa niyo po yan sa aklat ng Apokalipsis sa pinakauling page. Mapapalad daw po yung mga taong nagbabago ng kanilang mga ugali. Ayan. Nagbigay na ako sa inyo ng kahulugan ng mga talinghaga para maalaman nyo naman. Minsan po kasi, marami po kasi tayo mga nabibitawang talinghaga kasi po sinusubukan ko rin naman yung mga taong marurunong daw sa banal na kasulatan. Ayun po, tinanong ko kahapon, ewan ko po kung may mga nakasagot, agaya ng talinghaga na binitawan ko, kayo ng mga taga-akay ng mga bulag na inyong sinasala ang lamok at inyong nilulunok ang kamelyo. Meron po kaya nakasagot noon? Kaya nga po yung nangyayari sa ating pong panahon ngayon, alam nyo sa mga nangyayari sa ating pong panahon ngayon na sobrang gulo na ng ating pong mundo, na yung mundo po natin ay talagang binalot na ng salimot na dilim. Kaya po yung pong langit naging bakal na po, at yung pong ating mga lupain naging tanso na. Yan po yung mga tinanong ko pala kahapon. Kaya po yung sa mga matatalino raw sa banal na kasulatan, sana po may paliwanag nyo po yan. Kung ano yung mga ibig sabihin ng mga talinghaga na yan. Sa katotohanan po, marami po mga pananampalataya ang ginagamit ang bautismo bilang parang initiation na ikaw ay para makapasok sa kanilang relihiyon. Doon pa lang pa sa pagbabautismo ay kumikita na sila. Hindi ko na po sasayin, baka lalo kayo magalit sa akin. Alam niyo po ba yung tunay na bautismo na ginagawa ng ating pong Panginoon Jesucristo? Mahiwaga po yan. Ayan nagtitik-tik yung butiki. Mahiwaga po yan, sa totoo lang. At napakabihira lang po yung mga tao na nakapapasa sa mga pagsubok ng Panginoon bago kanya bautismuhan. Paano ko po hindi maisasaysay sa inyo yan? Isa po ako sa nakaranas na tinawag ng Panginoon pagkatapos po ng napakahabang mga proseso ng panalangin at ayuno. Alam niyo po ba na kailangan mo munang banalin ang iyong sarili? Dahil ang sabi po ng Panginoon, yung sa Juan 17, na nagpakabanal siya, kaya't kayo ay magpakabanal sa katotohanan. Yan po yung kanyang dinalangin. Yung lahat ng kanyang mga magiging mga lingkod ay maging banal din kagaya niya. Although, hindi pa naman po ako banal, pinipilit ko pa lang po na makasunod sa kanyang mga inilakad, mga daang kanyang nilakaran. Pero, alam ko naman po na yan ay bilang isa sa nagpupursige na makasunod sa kanyang daan ng nilakaran. Magagawa po natin yan sa tulong niya. Alam niyo po yung mga pagsubok, sa totoo lang, kung gusto mo talaga maging born again, hindi po basta-basta yan. Dahil alam niyo po ba yung tinatawag na born again? Sila po yung mga tao na binautismohan ng ating Panginoon Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. Kung isasaysay ko po yan, yung bautismo na yan ng Panginoon Jesucristo, alam ko po may hirapan kayo at baka magsakitan po yung inyong mga ulo. Pero sa amin po na mga normal na lang po sa amin to na mga tanawin, napaka-simple na lang po ito sa amin na mga tanawin.
Although sa inyo po talagang mahihirapan po kayo. Dahil ang pagbautismo po ng ating Panginoon Jesucristo, bababa po siya buhat sa langit. Uupo siya sa kanyang luklukan. Ano po yung luklukan? Basahin niyo po yung luklukan sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 20. Ano po ang sinabi ni Propeta Juan Evangelista doon? At nakakita ako ng mga luklukan at doon ay may mga nagsisiluklok. Saan po naganap yan? Meron po bang mga luklukan sa inyong mga pananampalataya? Meron po bang mga luklukan sa inyong mga relihiyon para ang ating Panginoong Jesucristo ay makababa? At alam niyo po ba na yung luklukan na yan po yung daan na inihanda ng sugo? Tanging sugo lang po ang makapaghahanda ng daan. Basahin niyo po yung aklat ng Malakyas, Kapitulo 3. Sige na nga, basahin na natin. Para maunawaan niyo po na mabuti yung kung papaano nangyayari ang ginagawang mahiwagang pagbabautismo po ng ating Panginoon Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. Narito aking sinusugo ang aking sugo, at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko, at ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo. At ang sugo ng tipa na inyong kinaliligayahan, narito siya dumarating, sabi ng Panginoon na mahukbo. Ay po, napakaliwanag ano po. Tanging sugo lang po ang makakapaganda ng daan. Alam niyo po ba yung sinasabing daan na inihanda ng sugo? Kaya nga po nagtataka ko yung mga sugo na nagpapakilala. Ano po bang daan ang naihanda ninyo? Para yung banal na espiritu ng ating Panginoon Jesucristo ay makababa sa inyong mga relihiyon, sa inyong mga pananampalataya. Dahil ang tunay na sugo po, may mga inihahanda po silang mga daan. At ito pong mga daan na inihahanda nila, sila yung mga luklukan, templo, tabernakulo, sanktuaryo, propeta. Isa lang po kahulugan yan. Ngayon, nabubulgar na sa inyo yung mga hiwaga ng kasulatan na hindi ninyo maalaman. Na, alam niyo po, kung hahanapin ito ng inyong mga mananampalataya sa inyo, na hahanapin nila yung sangkap ng tunay na pananampalataya o yung tunay na katawan ni Kristo, yung nasa unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Yung tunay na katawan ni Kristo, yung mga sangkap, para maalaman na kayo nga ang tunay na iglesia ni Kristo. Nandun po yan. Ang tunay na sangkap ng isang tunay na iglesia ay nasa aklat ng unang Korinto Kapitulo 12 talatang 27 hanggang 28. Nandun po yung mga apostol, mga propeta, mga guro, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Ay doon pa lamang po sa sinasabing propeta, alam ko marami na pong relihiyon ang babagsak dyan. Dahil hahanapin namin sa inyo yan. Sasabihin nyo na kayo yung tunay na relihiyon. Hahanapin namin sa inyo yung mga sangkap na yan. Kapag may kulang sa inyong relihiyon, yung sangkap na sinasabing luklukan, medium, tabernakulo, sanktuaryo, na siyang bababaan ng mga banal na espiritu. Parang sumasakit na yung ulo ninyo, hindi nyo maubos maisip yung mga ganitong mga pananalita. Ano po ba, kaya pa? Sabi ko po sa inyo, yung isang tunay na pananampalataya, punong-puno po yan na hiwaga. Na
yung mahiwaga ng banal na kasulatan na kung wala po kayong mga kaalaman, mga karunungan sa mga hiwaga ng kalangitan, sasakit po talaga mga ulo niyo, may mga nababaliw pa. Kaya lang kami, dahil po nandyan yung mga gabay nila, naaalaman po namin yung mga hiwaga ng kalangitan. Itinuturo po ng mga banal yung mga hiwaga na dapat po naming maalaman. Hiwaga na pilit hinahanap ng ibang mga mananampalataya, subalit ipinagkait. Ibinigay lang po yun sa mga tunay na mananampalataya. Yung sinasabing, yun daw mga tunay na born again, yung pong nabautismohan ng ating Panginoong Jesucristo sa Espiritu Santo at apoy. Ang proseso po, habang ang Panginoon ay nagbabautismo, bababa po siya buhat sa langit. At ang tubig po na gagamitin ay spiritual na tubig na galing po sa langit. At yung sinasabing apoy, yun po, yung sermon, masasakit na salitang sermon ng ating pong Panginoon, nasusunog sa mga masasama mong gawa at sa mga masama mong ugali. Dahil babaguhin ka ng ating pong Panginoon. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, kung ipapaalam po namin sa inyo yung tunay na bautismong ginagawa ng ating pong Panginoon Jesucristo. Meron pong halimbawa na ginawa ang Apostol San Pablo sa Gawa, Kapitulo 19. Nakakuha naman ako sa iyo, gumaling ako. Isali. Ano na ako? Ito po ay halimbawa ng ginawa ng ating Apostol San Pablo. Ito po yung nakakita siya ng ilang mga mananampalataya. Papunta po siya sa Efeso yata yon. Basahin natin. Gawa, Kapitulo 19. At nangyari na samantalang si Apolos ay nasa Corinto. Pagkatahak ni Pablo ng mga lupaing matataas ay napasa Efeso. Papunta po si kagalang-galang na Apostol San Pablo sa lugar ng Efeso. At nakasumpong ng ilang mga alagad. At sa kanila sinabi niya, tinanggap ba nyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya? Ayan po. Kasi po yung si kagalang-galang na Apostol San Pablo, hinahanapan po niya ng banal na Espiritu. Yung pananampalataya na kanyang inabutan sa mga alagad. Ano po ang sagot ng mga alagad? At sinabi nila sa kanya, hindi man lang namin narinig na may ibinigay ng Espiritu Santo. At sinabi niya, kung gayoy, sa ano kayo binautismuhan? At sinabi nila, sa bautismo ni Juan. Maliwanag, sa bautismo ni Juan. Ano ang bautismo ni Juan? Di po ba yung pagbabautismo niya sa tubig? Eto po, tuloy po natin. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan na sila'y magsisampalataya sa darating sa hulihan niya sa makatibagay kay Jesus. So yung tunay po palang bautismo nasa Panginoong Jesucristo. Hindi po yung bautismo ni Juan Bautista na siyang ginagawa ng mga pari at ng iba't ibang mga pastor at mga ministro ng iba't ibang pananampalataya. Napakalayo po ng kaibahan. Ang mga taong binautismuhan sa tubig at mga taong binautismuhan sa Espiritu Santo at apoy. Tuloy po natin. At sinabi ni Pablo, nagbabautismo si Juan ng bautismo ng pagsisisi na sinasabi sa bayan.
na sila'y magsisampalataya sa darating sa ulian niya sa makatwibigay kay Jesus. At nang kanilang marinig ito, ay nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila kanyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At sila'y nagsipagsalita ng mga wika at nagsipanghula. Ayon. Ngayon nyo malalaman yung kaibahan ng bautismo sa Espiritu Santo at apoy at bautismo sa tubig. Alam niyo po yung mangyayari? Nang pinataw ni kagalang-galang na Apostol San Pablo ang kanyang mga kamay, bumaba po yung mga banal na Espiritu. Yun po yung nangyari sa Gawa Kapitulo 1. Alam na alam ko po to kasi nangyari po ito sa akin. Kaya po na isasaysay ko sa inyo kasi personal ko po itong karanasan dito sa pananampalatayang ito. At lahat po ng aking mga nasaksihan, mga narinig, mga nangyari sa akin, kinukwento ko lang po sa inyo para po magkaroon kayo ng kaalaman. Datapwat tatanggapin nyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Ayan. Di po ba napakalinaw? At kayo'y magiging mga saksi ko. Kaya nga po ako, lagi po ako nagpapatuto sa Panginoon. Isa na po akong saksi niya na nagpapatuto sa Kanya ng ating Panginoon Jesucristo ay buhay magpakailanman. At ang maganda pa po nito, matagal na po nakabalik ang Panginoon. Kaya po, sana, sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na po sa mga iglesia ni Cristo, sasalubungin daw nila yung Panginoon Jesucristo sa pagbabalik daw ng Panginoon Jesucristo, sasalubungin daw nila sa alapaap. Diyos ko day, kayo ba mga iglesia ni Cristo, makakatungtong ba kayo sa alapaap? Sige nga, makakakit kayo doon sa langit para masalubong nyo yung Panginoon Jesucristo sa alapaap. Alam niyo po ba, talinghaga rin yan, pero di ko sasabihin kung anong mga talinghaga tungkol sa alapaap para mag-isip kayo. Kala nyo. Hindi nyo alam yung ibig sabihin ng mga talinghaga na yon, yung Panginoong Jesucristo sasalubungin sa alapaap. At ang sabi pa raw nila, yung daw mga bituin sa langit, mga bituin daw sa langit maglalaglag, magbabagsakan daw sa lupa. Yung mga bituin sa langit, alam niyo po ba ibig sabihin ng mga bituin sa langit? O sige, magbibitaw tayo ng mga ibang talinghaga na hindi nila maintindihan at hindi nila maunawaan. Ang mga bituin sa langit na magbabagsakan mula sa langit, mga bituin, mga anghel po yan. Yan. Di napapahiya na kayo ngayon. Kaya kung sasabihin namin sa inyo, yung mga inaaral ninyong mga mali, dahil wala nga po kayong mga alam sa pagbasa, pag-unawa sa banal na kasulatan. Alam niyo po kung isa-isay namin yung mga pagkakamaling na nasasabi niyo sa lahat ng mga tao, kawawa naman po kayo. Maalaman ng mga tao na kayo'y mga walang alam sa banal na kasulatan. Kaya po sa lahat po ng mga mangangaral, mga pari, mga pastor, mga ministro na mga walang alam sa banal na kasulatan, sa mga hiwaga, talinghaga, misteryo ng banal na kasulatan, kung may dumating na isang pastor na mangangaral na mas alam mo ninyong mas marunong kaysa sa inyo, magpakumbaba lang po kayo, magpaturo po kayo sa kanya. Hinihikayat ko po kayong lahat, magpakumbaba lang po kayo. Lahat ng mga kakulangan ninyo, although matatalino na rin po kayo pagdating lang sa mga sitas ng banal na kasulatan, alam ninyo yung mga sitas, alam ninyo kung saan hahanapin, pero
pagdating sa mga pagpapaliwanag na, wala na. Bagsak na. Lalong-lalo na siguro sa mga talinghaga. Kung yung simpleng talinghaga nga na sinasabi ko, kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasalang lamok at inyong nilulunok ang mga kamelyo. Hindi nyo masagot? Simple lang po yun. May tinuro ang pastor. Kaya alam nyo po, kung magpapakumbaba lang kayo at magpapaturo po kayo sa tunay na sugo, lahat na mga kakulangan ninyo sa inyong mga pangangaral, mapupunaan po yan ng pastor. At ang maganda pa po dito, alam niyo po, mga banal na espiritu po ang magtuturo po sa inyo dito. Kung ano po yung mga nararanasan namin, yung pagtuturo ng Panginoon sa Kristo, yung guro ng sangkatauhan, mararanasan niyo po yan dito sa Kara ng Langit. Siya po yung ating magiging guro. Kaya po sa lahat ng mga nagiging guro na hindi naman talagang guro, ano po yung sabi ni Apostol Santiago? Santiago, Kapitulo 3. Basahin na natin. Nagkakasala lang daw po kayo na kayo daw po ay mas tatanggap ng mas mabigat na hatol. Yan po yung sinabi ng kagalang-galang na Apostol Santiago. Sabi po dito, Santiago, Kapitulo 3, talatang 1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Alam niyo po ba kasi kung bakit mas lalo kayong magkakaroon ng mas mabigat na hatol? Dahil marami po kayong mga hindi na ipapaliwanag sa banal na kasulatan. Lalong-lalo na po pagdating sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan. Nahihingi naman po yan sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po natin, kung magbigay po yan, sagana. Sige po, yun po yung sinabi ni kagalang-galang na Apostol San Pablo. Sabi po niya rito, sa Kapitulo 1, ngunit kung Kapitulo 1, talatang 5 hanggang 6, ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibinibigay sa Kanya. Ngunit kung humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yung nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat at itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Alam niyo po yung ibig sabihin niya, mga talinghaga pa rin po yan, na kapag ikaw daw ay humihingi, huwag kang mag-aalinlangan. I-claim mo na pagkakalooban ka na karunungan ng Panginoon. Magugulat ka na lang na nakakapagsalita ka sa mga tao na dati wala kang alam sa banal na kasulatan. Magugulat ka na lang. Alam niyo po yung mga letra, mga titik ng banal na kasulatan, kung sana pong papasok sa utak mo yan. Ito nga po yung pinapatutuhanan ko sa inyo. Ngayon po mga sinasabi ko sa inyo, kusa pong pumapasok sa akin, nasasabi ko sa inyo. Ilang beses ko na rin po sinabi sa inyo na hindi ko po pinag-aralan sa eskwela nitong pangangaral ng banal na kasulatan. Isa lang po akong simpleng tao na nabubuhay ng hindi naman na mayama, pero kahit naman po paano, nabubuhay naman kahit mahirap lang. Isang kahig, walang tuka. Ganun po. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, sa tunay pong bautismo, dito ko po naranasan nung ako po'y binautismohan ng Panginoon Jesucristo, doon po dumating yung mga biyaya. Kapag ikaw ay binautismo ng Panginoon Jesucristo, doon ka po niya pagkakalooban ng yung sinasabing protector daw. Pagkakalooban kanyang Santong Espiritu na sa'yo gagabay.
Kaya po sa lahat po ng nagsasabing mga born again, alam niyo po, yung po mga born again, sila po yung mga iniwanan na yung mga makamundong magawain. Yung mga kalayawan ng pita ng laman, iniwasan na po nilang lahat yan. Parang yung pastor lang, na dito na lang siya sa sambahan. Kahit na hindi siya nakakalabas at hindi niya nakikita kung ano yung nangyayari at nagaganap sa kapaligiran. Dahil nandito lang siya. Para siyang si Apostol San Pablo na nakatanikala na. Ang ginagawa na lang niya ay maglingkod sa Diyos ng buong puso't buong kaluluwa na hindi nag-iimbok sa kanyang kapwa na ginagawa ng iba. Naglilingkod sila doon mga sugo, palakihan ng lagak, palakihan ng abuloy dahil sila doon mga sugo. Dito po walang ganyan. Alam niyo po yung mga sugo, sa totoo lang, sila pa nga po yung nagbibigay ng biyaya. Alam niyo po yun? Mga biyaya ng pagpapagaling, yung mga kapangyarihan, nakakapagbigay po siya. Eh yung po mga nagpanggap po na sugo, meron po kayang isang pastor, ministro nyo na nabigyan ng biyaya at kapangyarihan ng sugo ninyo? Mga tanda lang po yan na pinapaalam ko sa inyo. Sana maalaman nyo yung mga ganitong mga, alam kong hindi ninyo alam yung mga ganitong mga bagay, na kung mauunawaan at maiintindihan ninyo, lalawak po yung inyong kaalaman sa mga hiwaga ng banal na kasulatan. Kaya po sana, sa lahat po ng mga mangangaral ng banal na kasulatan, kung alam naman po ninyo yung inyong mga kakulangan, na kaya namang punuan ng ating pong pastor, alam niyo po yung sabi niya, ano daw po ba yung gusto nyo maging? Gusto nyo ba maging at kagaya ng Panginoong Jesucristo na isang mangangaral? Kagaya ng mga propeta? Kaya nga po yan tinatanong sa inyo kung nais nyo baga. Kaya lang po dito, hindi na kayo makakapamera. Bawal po dito. Alam niyo po kung sino yung unang sasaway sa inyo dito? Hindi po tao ang mananaway sa inyo dito. Mga banal na espiritu po ang mananaway sa inyo dito. Nga sa oras na gumawa ka rito ng mga kalikuan at kasamaan at kasalanan, sila po yung sasaway sa iyo dito, papaluin kanila. Dahil ang nakalagay po sa aklat na Apokalipsis, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ako nga po, naparusahan po ako. Makakatikim ka rito sa mga banal na espiritu ng hagupit na napakalupit kapag nakagawa ka ng mga kasamaan. Kaya po, alam nyo, sa mga tunay pong pananampalataya, yung nandyan po yung mga presensya ng mga banal na espiritu, mahihirapan ka na pong makagawa pa ng kasalanan. Sila po yung number 1 papalo sa inyo dito. Kaya po yung mga ibang pananampalataya na nandyan, nagkalat dyan sa buong Pilipinas at sa buong mundo, patuloy at patuloy sila nakakagawa ng mga kasalanan, wala po yung presensya ng mga banal. Yan po yung isa sa maliwanag na kailangan nyo pong malaman sa isang tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Kaya po sa lahat ng mga mananampalataya, yung pong mga naihahayag ko sa inyo, kagaya na lang po ng mga biyaya at kapangyarihan na mga kailangan ng inyong mga pamilya, kung sakali po may mga sakit ang inyong mga anak, ang inyong asawa, ang inyong kapatid, ang inyong nanay, ang inyong tatay, hindi nyo na po kailangan pang pumunta ng doktor. Dalhin nyo po sa mga pastor ninyo dahil binigyan po sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Kung sila talaga'y tunay
na iglesia, nandun po yung mga biyaya at kapangyarihan sa isang tunay na pananampalataya. Makikita nyo po yan. Sige po, basahin nyo po sa aklat ng Marcos, Kapitulo 16, talatang 17 hanggang 18. At yan po ay kasama sa sangkap ng isang tunay na iglesia. Tunay na katawan ni Kristo. Yung tunay na iglesia ni Kristo, kasama po yung sangkap na yan. Mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong. Kaya po kapag naalaman niyo itong mga bagay nito, sana hanapin ninyo sa mga pari at mga pastor. Dahil lahat po ng tunay na iglesia ni Kristo, binibigay po yan ng Panginoon sa kanyang tunay na mananampalataya, sa kanyang mga tunay na lingkod. Kaya po kami dito, hindi po kami basta-basta kumikilos dito kapag wala utos ang Panginoon. Bawat pagkilos po namin, naghihintay po kami na mga utos niya. Sumusunod na lang po kami kung ano yung pag-utos ng Panginoon sa amin. Kaya po, sana hanapin ninyo kung saan po nananahan ng Diyos. Sana po ay maalaman ninyo na ito po ay utos sa inyo ng Panginoon. Hanapin ninyo kung saan nananahan ang ating pong dakilang Ama at ang Panginoon. Sana po ay maalaman ninyo yung lahat ng aking mga sinasaysay sa inyo. Dahil kailangan na po at napapanahon na para maalaman nyo na po yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Dahil dito po sa Karya ng Langit, narito po ang Ama, Anak, at Espiritu Santo, mga arkanghel, mga doktor ng kalangitan, at mga banal na espiritu. Dito nyo po sila matatagpuan. Kaya nga po yung nais ng pastor na lahat daw ng mga tao, yung mga tupa lang po mga tupa, dahil ang tupa, sila yung mga nakikinig sa mga salita ng Diyos. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Yung ayaw makinig ng salita ng Diyos, sila po yung mga kambing na kapag may nagsasalita ng katotohanan, alam na namin yan, mga bulaan, mga loko-loko. Yun po, dyan nyo po makikita yung mga tunay na anak ng Diyos. Kasi po, dito mo makikita yung mga miyembro po nila, makikita nyo po yung ugali ng pinuno nila sa kanilang mga miyembro. Dahil ang isang puno, ang mabuting puno, hindi po yan namumunga ng masamang bunga. At ang mabuting puno, mamumunga po yan ng mabubuti ring bunga. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? At ang masamang puno, hindi po yan mamumunga ng mabuting bunga. Kaya po, eto na lang. Magbabasa po tayo ng huling mensahe. Na ito po yung napapanahon na. At kailangan nyo na po itong malaman na ang pananampalatayang dala-dala ng ating pong Panginoon Jesucristo, na kailangan nyo na po itong malaman. Kailangan na po itong maganap na maghari na po ang Panginoon. Yung kanyang ebanghelyo, pagharin po natin. Ikalat natin ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ano po ang ebanghelyo ng Panginoon? Kapayapaan, pag-ibig, kapayapaan sa buong kinapal. Yan po yung ating pong paghariin ng ebanghelyo ng ating pong Panginoon, na ang kanya pong daladalang pananampalataya. Kailangan nyo na po itong malaman. Ito po yung ating pong huling mensahe. Juan, Kapitulo 4, talatang 22 hanggang 24.
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananambang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama-Ama gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po yung tinuro po sa amin ng ating pong Panginoon Jesucristo nung pong siya'y bumaba. Ilang pagbaba na po niya, na inutos po niya ito sa amin na ipaalam daw namin ito sa buong Pilipinas at buong mundo kung anong pananampalataya ang kanyang daladala nung panahon na siya po ay narito pa dito sa lupa, na siya nakikipanahan sa lahat ng mga tao. Hindi po siya Katoliko na itinakalat na mga kasinungalingan ng mga Catholic defender. Sa mga Catholic defender, maawa po kayo sa mga sarili nyo. Ang sabi ng pastor, impyerno raw kayo lahat dahil sa patuloy at patuloy yung pagkakalat ng mga kasinungalingan. Pati si kagalang-galang na apostol San Pedro, sasabihin nyo, unang papa ng Roma. Baka bumaba si San Pedro dito, punta kayo lahat dito, lahat kayo mga pare. Pababain ng pastor si San Pedro para maalaman nyo yung mga katotohanan ng sinasabi nyo. Sama nyo yung Papa ng Roma dito. Bababa San Pedro, pabababain ng pastor. Yan nga po yung hinahamon ng pastor sa lahat ng relihiyon para maalaman na yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Panahon na para maalaman niya ng sangkatauhan sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kaya yung mga kasinungalingan nyo na yan, banal na Espiritu mismo ang magbubulgar sa inyo. Kung sinasabi nyo na ang Panginoon Jesucristo ay isang Katoliko, bababa ang Panginoon para patutuhanan sa inyo na kasinungalingan yung mga pinagkakakalat ninyo. Ganon din. Si kagalang-galang na San Pedro, bababa rin po yan para pasinungalingan yung mga sinasabi ninyo na siya isang Katoliko at siya yung kauna-unang Papa ng Roma. Nagagalit sa inyo si San Pedro, baka hindi nyo alam. Kinakalagkad nyo raw yung kanyang pangalan sa relihiyon nyo. Pambira. Walang kinalaman si San Pedro sa relihiyon nyo. Kayo nga nagpapatay kay San Pedro tsaka sa Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nyo patayin, sasabihin nyo, Katoliko, pambira. Nasa world history po yan. Lahat ng mga apostol. Roman Empire ang nagpapatay. Tapos sasabihin nyo, Katoliko, Katoliko. Grabing kasinungaling ginagawa nyo sa mga tao para lang kayo kumita. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay naunawaan nyo po. Dahil tandaan nyo po dito sa Karya ng Langit, bawal na bawal po dito ang magbubulaan. Bawal na bawal dito sa Karya ng Langit ang magsisinungaling. Kaya lahat ng mga kasinungalingan ninyo, mga banal na espiritu po ang magbubulgar niyan. So yun lamang po. At sana ay meron po kayong mga naalaman na mga katotohanan na kung inyo lamang po pagbubulayan yung lahat ng aking mga sinaysay sa inyo, magkakaroon po kayo ng mga karunungan na hindi na po kayo maililigaw pa ng sinuman. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan, papuri, pagsamba, paggalang, ay aking pong itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga banal, sa lahat ng mga banal na espiritu, arkangheles ng kalangtan, mga doktor ng kalangtan, at sa lahat ng mga banal na espiritu, papuri, paggalang, pagsamba sa inyo po mga dakila at makapangyarihang pangalan. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyo lahat.